Ito yung isang biyahe ko na hindi ko malilimutan nang papaway ako ng Manila galing ng Mindoro. Dahil sa unang pagkakataon dito sumemp lang yung big bike ko. Tara, samahan niyo ako magbiyahe tayo from Calapan to Manila. I-share ko sa inyo yung experience pag nabiyahe ka kapag nakamotor, na mga gastos mo, gasolina, pamasahe, pang tollgate, yung mga barko na masasakyan mo. Tara, samahan niyo ako, pabiyahe na tayo. Bago nga pala ako bumiyahe, chinecheck ko muna yung pressure ng gulong ko harap at syempre likuran. And by the way, big bike nga pala yung dala ko, Benelli TRK 502X. Before ako nang gabiyahe, commute lang ako at nakaipan ng konti, nakabili ako ng scooter Bristol ADX 160. Scooter yung dala ko is mas mabilis yung biyahe ko compare pa nag-commute ka, kasi pa nag-commute ka pagdating mo sa Batangas pero maghihintay pa rin ng bus. Sige, pag hindi pa puno ang my own experience, umabot ako ng 3 oras doon bago ako makaalis. Napaka-hassle yun. Imagine nyo 3 hours ka maghihintay doon sa bus at syempre 2.5 hours naman yung barko ko galing Batangas Calapan, Calapan Batangas, vice versa. Di ba? Ang tagal. Bababa pa ako ng PITX, sasakay pa ulit ako ng isa pang bus papunta naman ng Bacolite. Bawat biyahe ko umabot ng 8 oras, napaka-exhausting nun. Pero gumamit ako ng scooter, mabilis na pag naging 3 hours na lang siya. Yung scooter kasi hindi siya nakakadaan ng expressway after mo makadating ka ng Batangas. Hindi lang ako ng mga maximum na 3 hours bago ako makarating ng Imus Cavite. Siyempre dadaan ako dyan sa Tagaytay. Pero since mabagal yung biyahe kasi nga naman hindi ka makakadaan ng expressway, sulit naman pagdating sa mga view. Usually gabi ako bumabiyahe para dire-diretso. Pinakamabilis kong takbo doon is 1 to 2 hours lang. Talagang paspasan niya at yung pier naman dito sa amin is napakalapit lang din, mga 5 minutes lang. Kaya hindi na-hassle yung biyahe. Siyempre pagkasakay ka ng barko, papabook ka nga pala. Dito ako sa Montenegro Shipping Lines. Dito kasi ako lagi sumasakay. Nakasanayan ko na. Kuha ka nga pala ng booking sa kanila bago ka makasakay. After makakuha ng booking, dire-diretso ka na doon sa may gate. Hindi ka papasukan sa gate pag wala kang booking. Tandaan nyo yan. Ang entrance nga pala ng pier kapag mandala ka sa akin is yung pinakadulo. Siyempre pipila ka nga pala dyan, magbabayad ka ng mga terminal fees. Unang pila isusulat yung mga plate number mo. Siyempre iba pang mga documentations para sa motor mo, sasakyan mo. Pati yung mga sakay mo dyan, bibilangan nila yan bago ka pumunta sa pangalawang pila. Itong pangalawang pila, dito mo sila babayaran. Pag may motor sa sasakyan ka, 65 pesos plus naman 30 pesos dun sa mga ay sakay mo, pero 2026 na kasi last year pa to. Tumaas na yung terminal fee class kasi 65 pa rin yung binayaran ko. Pero may usap-usapan na tataas na yung terminal fee kasi dati ka 60 pesos yung terminal fee ng tao dun sa pinaka-terminal. Gagawin to rin ng 60 pesos. Hindi ko lang alam kung totoo. Kayo payag ba kayo ng ganun? Pero dito kasi 65 pesos yung binayaran ko. Masahe nga pala na babayaran ko dito is 1,300. Dalawa na nga pala kami doon. Ako tsaka yung motor ko. Pag may backride ka, syempre, babayaran mo siya as pasahero 530 pesos. At pagdating ko nga pala is dito na ako. Dapat pipila ka pa dyan sa may parang waiting shed na yan. Pero yung barko is nag-loading na siya. Kaya doon ako pipila sa tabi ng barko. Pag mabayad ka nga pala ng pamasahe mo sa barko, hindi mo kailangan pumunta sa kahit na anong cashier booth kasi sila mismo yung lalapit sa'yo. Babayaran ko dito is 1,300. Para yun sa motor ha, pero yung mga 4-wheel kasi yung mga SUV car is 3,000 to 3,500. Yung mga light truck naman or mga van is 5,000 to 6,000 depende. Syempre yung mga heavy truck naman is 8,000 plus. Hindi yan sa bigat at haba. Kaya nga yung iba is ka na nga pagpumila para lang makasakay sa barko. Peak season nga pala gagaya ng mga Pasko, undas is napakahirap sumakay dito especially pag may dala kang sasakyan kasi napakahaba ng pila sa sasakyan natin. Isang isa sa akin mga paborito na Montenegro na Santa Alberta. At habang nagpa-park nga ako dito na nangyari ang hindi natin inaasahan. Akala ko nasungkit ko yung pinaka side stand pero hindi ko pala nasungkit yung side stand. Kaya ayun, pag lean ko na sideways yung dire-diretso siya. Napakabigat ng motor na to, simbigat to ng BMW na GS na 1,250. Ito kasi Benelli TRK 502X. Meron siyang weight na 230 kg. Wala pang gasolina yun. Full tank turbo plus may dala-dala pa ako. So aabot ng 300 kg. Ito pinakabigat ng motor. At good thing nandyan yung mga taga Montenegro. At maganda rin kasi pag sa motor mo is meron kang crash guard. Actually wala naman siyang damage sa crash guard lang siya napunta. Gas-gas talaga ng literal. And after a while, eto na ako. Pero tayo sa pinakamataas. At alam nyo ba na napakaganda na Santa Alberta. Ito yung isa sa pinaka-paborito ko Montenegro. Actually, gustong-gusto ko itong Montenegro ang Santa Alberta ito kasi napakaganda nito at napakalinis na pinakaloob niya. Pati CR napakalinis, pwede kang matulog. Pero sa sobrang ganda at sobrang linis at yung pinakaupuan dito is tingnan nyo naman siya, naka-incline siya or naka-side. Hindi ka mangangawit tama nakatulog dito kasi pwede ka talaga sumandal at umitip-idlip kasi yung iba kasi dito kasi yung upuan niya is nakatayo. Ito talaga para kang naka-lazy boy dito kaya okay na okay to para sa akin. Siyempre, paborito kong spot dito sa may pangalawang haligi. Diyan ako laging umuupo kasi wala masyadong hangin na tumatama dyan compare dun sa harapan at pinakagilid-gilid, napakadaming hangin na tumatama. Dito, wala. Feeling mo minsan nanlalagit yung pakiramdam mo. Ito nga pala yung pinaka-loob, yung pinaka-aircon. Kung ikaw naman sensitive, at gusto mo naka-aircon, ito yung magbabayad ka nga lang ng 50 pesos. Napakalambot ng upuan at may mga libreng palabas pa dyan. At syempre, yung mga mahabang upuan sa kilid, yung iba kasi ginagawa nilang tulugan niya. Pero kainan talaga yung mga family minsan nakapwesto dyan. Yung shipping kasi sa Batangas-based shipping company. Syempre, yung barko na to is nilabas siya noong March 27, 2023. Kaya unang-una ko rin itong nasakyan nung pumunta to sa Calapan. Kung nilan siya sa San Pedro Shipyard Corporation
operation sa Dalahican, Lucena at may capacity na 500 na pasahero at 22 na freight na vehicles. Kaya kasyang-kasya yung 22 na truck sa loob nito. Depende na yan kung gaano kadami. Pag puro kotse, siguro kasya 50 dito. Pero yung motor kasi paningit lang nila yung ginagawa sa motor. Pinansisingit lang nila sa mga gilid-gilid. Siyempre, extra income na rin para sa shipping company. Kaya itong Roro passenger vehicle na to is entirely Pinoy made talaga daw siya. Totoo ba talaga yung Pinoy made to? Pero parang oo. Ang maganda sa CR dito is hindi siya nakakadiring ihian. Kasi pag unang-unang sakay mo dito, talagang napakabango niya at hindi siya mapanghe. Pero bisa kasi may mga pasaherong balahura talaga. Kung hindi marunong mag-flash tapos yung wiwi pa nalabas pa dun sa pinakapader or dun sa pinakababa, tingnan mo naman meron siya. Kaya hindi mo na kailangan pang gamitin yung resibo mo pang punas ng puwet mo after mong Jumeirah box. Ang biyahe naman is 2.5 hours and after 2.5 hours ay inantay-dikit na kami dito sa Batangas Port. Kung minsan kahit nasa Batangas ka na, hindi ka agad kayo makakapagdaan kasi walang bakanting rampa. Yung kasi nagiging problema minsan dito. Yan ang nangyari dito sa akin, almost 2 hours kami nagpalutang kasi wala pang available na rampa. Tamo nakatigil lang kami, di ba? Sa hindi ka layuan. Kasi dun sa rampa may mga sirang barko na hindi nila tinatanggal. Kaya minsan napapalitan sila dun sa rampa. Napakadami pa namang mga ko sa Batangas pero nakapila. Syempre nandiyan yung Montenegro, nandiyan yung Starline. Siyempre yung paborito ng lahat ang walang kamatayang baleno. After 2 hours nga ito na't makakapagdak na kami dyan sa pinaka-landing niya. Actually kapag season o kaya di naman pagtapos ang bagyo, napakahirap mag-landing dito sa may pinaka-Batangas pero bihirang-bihira lang din pag may season lang. Syempre pag may bagyo. Alam nyo ba na linggo-linggo akong umuwi ng Batangas, Kalapan, Batangas kasi nga sa Manila ako nagtatrabaho. Siyempre linggo-linggo din ako naluwas. Hindi lang ako mag-upload ng mga videos 2 years ago kasi nga naging busy ako. Ngayon mag-upload na rin tayo ng mga regular natin biyahe. Basta kami ng barko, kung mapapansin mo, di ba, ipit na ipit kami sa kita kasi nga ginagawa nilang palaman tong mga motor sa mga gitna ng mga sasakyan. Kaya kung magdadala ka ng motor dito, dapat maghabaon ka rin ng pasensya kasi nga napakahirap ilabas ng mga motor dito. Minsan kasi inuubos pa nila yan. Siyempre kagaya ng dati, pagalingan na lang sumingit sa mga gilid-gilid. Tingin mo kung gaano kabilis ang biyahe ko kapag nakamotor dito sa expressway ako dadaan sa may SLEX tapos MCX. Ang pamasahe ko nga pala is 255. Ngayon kasi 285 na nagtaas na yung SLEX. Ang maganda doon ng biyahe ko is 1 oras lang. Literal na 1 oras talaga. Pinakamatagal na 1 oras at kalahati. Ang maganda kapag nakamotor ka, although yung SLEX maraming ginagawa, the traffic is nakakasingit ka pa rin sa mga gilid-gilid. Kaya napakabilis lang makauwi kapag naka-big bike ka. Yun nga lang, may pamasahe na gagamitin mo. Siyempre may toll gate ka dapat. Tandaan mo kasi ang pera kasi is madali siyang kitain. Kapag tinrabaho mo, babalik yan. Pero ang oras kasi is kahit anong gawin mo, kahit magdemanda ka, hindi mo na yan maibabalik. Ang prinsipyo ko sa buhay na yung oras sa pamilya is dapat lagi kang merong oras. Kaya linggo-linggo akong umuwi dito sa Batangas at may Kalapan. Sa akin kasi ang pera is napakadali niyang trabahuhin mo lang, pagsipagan mo, babalik yan. Pero yung oras kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik yan. May pamilya ka, may anak ka, maliit pa yan. Kasi paglaki niyan, hindi ka niya na makikilala o hindi mo na sila lagi makakasama kasi may iba ng tropa yan. Kaya mahalaga, paglaanan mo ng oras yung pamilya mo. Tandaan mo, ang pera, kayang trabahuhin. Ang oras, kahit magdemanda ka, hindi mo na yan maibabalik. Kaya maraming salamat sa pagsama sa akin sa biyahe na to. Hindi ko nakukunan yung boring na expressway kasi isang diretso lang yun. Maraming salamat sa panonood. Siyempre, samahan nyo ulit ako next week sa biyahe natin. Ingat kayong lahat at God bless.